morning! How was your sleep? Ikaw ang gusto kong makita tuwing umaga. Halika na! Bangon na tayo! Breakfast na! Halika na! Halika na! Sit down! Kain na! Gusto mo ng cupcakes? I made this specially for you. Ang nais kong busugin ng pagmamahal. Hindi ako mapapagod basta't kasama kita. You put your arms around me and I'm home. I kiss you! I kiss you! 1, 2, I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. Ako po si Jeneline Mercado at sundan niyo po ang buhay ko sa likod ng camera dito lang sa Follow That Star. And I'm home. Hi everybody! Welcome to my simple and humble home. Ito yung living area namin. Simple, plain and simple lang siya. Lahat ng things na nasa paligid ko merong black, tapos white para medyo may konting liwanag na pumapasok sa bintana. Yung interior ng bahay, wala kaming kinuhang interior designer. Kasi kami ng mommy ko, mahilig talaga kaming mag-ayos. Mahilig kaming mag-decorate ng house. Eto po ang aking napakagandang mommy, si Mommy Lidra. Say hi, Ma. Hi, everybody. Hi. Okay, andito tayo ngayon sa aming dining area, which is glass, kasi para magmukha siyang malaki. Kasi pag glass, medyo nagmumukhang spacious yung area, kasi hindi naman ganun kalaki yung bahay namin. So, yun. Okay, ito yung kitchen namin. Ito yung oven. And most of the time, nandito lang ako parati dahil parati ako nagbe-bake. So, ito yung favorite place ko dito sa baba ng bahay namin. This is my stock area. Dito nakalagay lahat ng mga shoes ko. Rubber shoes, Chuck Taylor. Ito yung pinaka-favorite ko na shoes. Ito yung Pedro Garcia kasi ano siya, very comfortable. Pwede mo siyang ipantakbo, pwedeng matagal ka nakatayo. Tapos, andito naman yung aking mga precious bikes. Iba-ibang mga gamit nito. I have this mountain bike. Itong mountain bike para sa bundok. Tapos, itong road bike ko naman na Scott. Bigay ito sa akin ng Scott. At pinagamit nila sa akin to para sa isang duathlon event. Tapos ito naman, ito yung aking triathlon bike. Kung mapapansin nyo, marami siyang handlebars. Kasi itong bar na to ginagamit para makapagpahinga ka sa mga long rides. Tapos yung isa ko namang bike, isa pa ring road bike, pang dito lang sa bahay, sa village lang, para hindi masayang yung mga bike ko. Tapos yun yung mga awards ko, yung iba, mga acting awards, tapos yung ibang awards sa mga singing, ganyan. Tapos ito yung mga frame, mga bigay ito ng mga fans, yung mga pictures, mga drawing, may mga painting. Tapos yung iba remembrance ng mga shows ko dati. Ayan, nandito na tayo sa second floor at dahil second floor to, meron kaming child lock para to kay Jazz, sa safety ni Jazz, para hindi siya basta-basta nakakalabas. Meron siyang technique para makabukas, kailangan press, angat bago mo siya ma-open. So talagang may hirapan ng mga bata lumabas dito for safety. Tapos ito naman ang aming parang living area lang din sa taas kung saan kami nanonood ng TV, ganyan, saan kami sama-sama nanonood ng DVD. Tapos po may mga soap opera na favorite kami, sabay-sabay kami nanonood dito sa area na to.
Ito naman ang room ni Jazz. Kung makikita nyo, di ba sabi ko, mahilig siya sa cars. So, marami siyang cars collections. Tapos, kung makikita nyo dito, sa side na to, sa area na to, mula sa carpet hanggang sa mat, sa table, sa chair, sa cabinet, sa kama, sa mga unan, lahat cars siya. Siya nag-paint nito kasi I used to paint before. Dati pag nagpe-painting ako, binibigyan ko siya ng mga paint. Tapos pinapa-paint ko siya ng gamit lang yung kamay niya. Mahilig siyang tumugtog sa piano. Kung mapapansin niyo, meron din siyang drum set diyan. Mahilig siya sa music. Ito naman ang kwarto ng aking mama. Nandito si Jazz, nandito si Mama, si Ate Rosie, si Jazz who's wearing I Love Mom shirt. Asan yung favorite pillow mo? Ito yung favorite pillow niya. Lagi niyang dala-dala to kahit saan siya magpunta. Kinikiss niya pag galing siya sa school, pagdating niya galing sa school. Ayaw niyang palabhan yung punda. Ayaw niyang papalitan. So, ito yung, nandito lahat ng scent niya sa pillow na to. Love ko ito. Love na love yan. Baby kong malaki. Baby pa ako eh. Baby pa to. Baby para sa akin. Yan, baby Jazz yun. Baby Jazz. Hindi ko ma-explain kung gaano ko ka-special si Jed sa buhay ko. Masayang masaya na ako. Kontento na ako sa buhay namin ngayon. Na nagsasama kami buong pamilya, anak niya, ako, kay tatlo na lang kami. Yung anak niya, ako, at saka si Jen. Lalo kaming napapamahal sa isa't isa. Mga Melidra is very loving, very patient mother. And sa kanya ko talaga ipinagkakatiwala si Jazz kasi alam ko sa sarili ko na pinalaki niya ako ng maganda at naalagaan niya ako ng mabuti. So sa kanya ko lang pwedeng ipagkatiwala si Jazz dahil alam ko na kaya niyang protektahan at kaya niyang alagaan si Jazz kahit wala ako at kahit nasa trabaho ako. Ito ang aking room. Ito ang aking simple room. Ito yung bed ko. Kung mapapansin nyo kasi yung curtain ko, gusto ko dark. Kasi hindi ako makatulog pag meron akong liwanag na nakikita. Lalo na pag morning, pagdating ng mga 6:30 or 7, lumalabas na yung liwanag. So, ayoko na nagigising ako. Kaya kahit na umaga, ang dating pa rin dito sa room ko, gabi. Kasi sobrang dark ng curtain ko. Ito yung mga collection ko ng mga relo. Mahilig talaga kesa sa mga bags o mga kung ano-ano pa. Except sa mga bike ko. Ito yung pangalawa kong baby. Ito yung mga gamit ko underwater. Sa underwater photography. Kasi kung hindi nyo alam, nag-underwater photography ako. Ito yung underwater case ko na napakabigat. Ito yung pang 7D. Tapos, ito yung mga ilaw ko sa ilalim ng tubig. Pag nag-underwater photography tsaka video. Talaga ng turn off the lights kapag maliwanag pa. Kahit saan lugar yan umiikot, titingnan niya kung may bukas na ilaw pag maliwanag pa. Papatayin niya talaga. Your car is there, oh. Your car is there. Grabe yung test niya, mahirap eh. College na kasi. Yeah. Come on, oh, show them your room, Jazzy boy!
today. Ang dami mong isa-sacrifice, ang daming mong suffer. Pero ako, tinanggap ko na, that's motherhood and di naman ang kinalabasan, di ba? Isang napakagwapong bata. So okay lang yon. Worth it lahat yon. Can I borrow your laptop? Ay, ang galing oh. Tingnan niyo, ang galing ni Jazz mag-laptop oh. Wow! Tinutulak ako. Unique si Jazz in a way na usually lahat ng mga batang lalaki sobrang likot. Si Jazz talaga, bigyan mo lang yan ng toy, bibehave yan. Go, go, go! Go, go, go! Okay. Hindi pa siya nagsasalita kasi delayed yung kanyang speech. Pero kahit pa paano, nakakapag mommy, daddy na rin siya. Yaya, lola, ganyan, dede. Pero may mga words na hindi pa rin niya masabi. Pero kaya ngayon, meron siyang school, nagsa-speech class siya. As much as possible, binibigay ko yung time na yung mga wala akong ginagawa. Or if meron akong ginagawa, sinasama ko siya sa set. I love him so much na lahat kaya kong i-sacrifice at kaya kong gawin para sa kanya, para sa future niya. Gagawa ko ngayon ng chocolate cupcake. Tawag namin chocolate ganache. At papatikim ko lahat sa inyo. Ito yung dry, ito yung wet. Tapos, nilagay ko yung vegetable oil dito. Lalagyan ng sugar. Tapos, imimix. So, habang minimix mo siya, lalagay mo isa-isa yung egg. Tapos, evap. Yan. So, magiging sour cream lang siya. So, yun na yung pinaka parang alternative tsaka mas murang way ng paggawa ng sour cream. Nag-start ako sa YouTube. Tapos research. Tapos hanggang sa na-perfect ko yung na-perfect ko yung cupcake na yun. Si Jazz! Iyak ng iyak! Sa palagay ko, inaantok na siya. Kasi maaga siyang nagising eh. Yung isang ganito, nakakagawa ng 2 dosena. Ayan. Tapos wait lang tayo ng mga 15 minutes para maluto siya. Malalaman mo siya pag luto na siya kapag tumaas na siya. Tapos kailangan mo siyang tusukin ito. Tapos pag tusok mo, tapos walang sumamang cupcake dun sa stick, ibig sabihin luto na yan. Yan! Luto na siya. Sanay na yung kamay ko sa init, kaya hindi ko na masyadong iniinda yung doble yung... Sarap. Ako pagkaluto agad, kakain ako. Ako ang unang niyang customer. Usually, mga fans. Pero yung madalas umorder mga kamag-anak ko talaga. Parang blessing na rin na dumating siya kasi ang dami ring umorders na hanggang sa parang maliit na business na siya na pag may tumatawag, o pwede ba kaming umorder ng parang 70 pieces, 90 pieces na ganyan.
training naman ng self-defense. Yung session ko sa Jiu-Jitsu, ginagawa ko yan at least twice or once a week. Kasi 1 year ko na rin siyang ginagawa. Pero not that regular. Kasi nga meron akong triathlon pa. Ang laki nang naitulong nito sa akin eh. Nung una, na parang seryoso ba kayo? Wala bang babae? Parang seryoso ba talaga kayo? Ganyan. Yes. Kailangan mong gawin yan kasi nag-enroll ka dito. Binayaran mo tong session na to and we have to do our work and we have to teach you kaya kailangan gawin mo yan. Dito ko lahat nabuhos yung galit ko, dito ko lahat nabigay lahat, yung stress ko dito ko nilalabas. Diba maganda rin sa babae na matuto ng self-defense. Gusto ko patunayan sa mga tao na hindi porket babae ka, hindi mo kayang gawin tong sport na to. So, si Jen, good ambassador for the sport dahil female, especially Filipino, hindi sanay yung gantong kind of contact sport, ganyan. Pero si Jen, open-minded, tapos ang galing ng progress niya. Maraming patap siya mga lalaki, and so hopefully Jen will continue and promote the sport of Jiu-Jitsu. Practice muna ng sayawan. Central para mag-dance class. Kasi dito ako nag-dance class para medyo kahit paano matuto akong sumayaw ng konti. Kita tayo. Dito kami sa loob nag-dance class. Pero ang tinuturo sa akin, ballet, tsaka jazz. Ang alam ko lang gawin, singing. Patakbuhin mo ko kahit na gaano kahabang kilometro yan. Pakantahin mo ko ng ilang kanta. Paartehin mo ko, paiyakin mo ko ng ilang beses. Huwag mo lang kong pasayawin. Yun lang. Kasi talagang wala akong alam sa sayaw. Hindi lahat binibigay ni God. Sabi ko, ano bang dapat kong gawin? Kasi sila yung nakakakita sa akin sa gym. So, sabi nila, I think kailangan mong matuto ng basic ballet and jazz para maging graceful ka. Sabi ko, okay, sige, that's my goal. From now on, kailangan kong maging graceful. And once napasayawin ulit ako sa Party Pilipinas, kailangan makita nila na nag-improve na ako. Once na nagbigay ako na combination sa kanya, iniisip niya, so pumunta siya sa isang side, ganyan na parang nire-recall niya kung anong, for example, sa arms. Inaalam niya po kung ano po yung proper. Tapos, yung po yung maganda sa kanya, nagtatanong po siya kung saan pong purpose yung ginagawa po namin.
talaga biro, ang sakit sa katawan. Yung sakit ng katawan na dinanas ko sa kanila, hindi ko dinanas sa mga sports na ginagawa ko. Medyo stressful siya sa akin, itong dance class. But, pag nakatalikod din teacher ko, parang nag-goof around ako, nag-ano ako. Talagang para lang medyo gumaan-gaan at medyo maging light yung feeling. Para sa akin kasi hindi lang porket marunong ka ng kumanta, marunong ka ng sumayaw, o marunong ka na sa isang craft na ginagawa mo, titigil ka na. Kumbaga parang sa akin, mas maganda yung parating mong pinag-aaralan lahat para malawak yung kaalaman mo. Marami ka pa rin natututunan. Oras na para magpa-beauty. Ay, hello po, Doktora. Hi! You're so pretty. Thank you. Inject tayo ng IV. Apo. Sanay ka na naman dito, no? Pero medyo mabigat po yung IV niyo Ngayon, oo. Bago Kasi po. this is a newer preparation. So, it's more concentrated. You'll feel the entry of the medicine more. Feel mo pa ba yung karayo? Na-feel ko lang siya talaga. Medyo mabigat na siya. Mas mabigat siya. So, Hindi ka tulad dati, parang wala. Dati vitamin C lang yung Yeah, mabigat. ngayon, dalawa na. Parang dalawa na siya. Thank you po, Doktora. Send na lang kita. Apo. Okay yung ating injection. Thank you po. Thank you. Thank you. Ay. Bye, ma'am. Bye. Thank you. Thank you po. Tapos na yung ginawa sa akin. Bale, ginawa lang natin ngayon yung Gluta IV, which is ginagawa ko siya every week, once a week, para ma-maintain lang yung pagkaputi ng skin. Kasi nga, di ba, parati akong nasa arawan dahil yung sports ko, ganyan. Para lang kahit paano mabawi yung pagkaitim ko. Tsaka nakakatulong din siya sa immune system, tsaka sa liver. Mahalaga sa akin kasi talagang ako yung tao na hindi masyadong marunong mag-ayos, hindi nagsusuklay. At least kahit paano maganda naman yung skin, di ba? So, yun ang importante sa akin. Mapangalagaan ko ng mabuti yung skin ko, tsaka yung katawan ko. Let's race, mga kapuso! Ayan, ito yung uniform namin. Si Jazz! Ito si Jazz! You have to say hi! Say hi, everybody! Say hi, everybody! Tagal! Tubig ba yan? Bye! Bye-bye! O, kiss mo si Mami. Kiss Mommy! Hug Mommy! Hug Mommy! Hug Mommy! Hug Mommy! Wow! You watch me later, ha? Okay? Okay. Okay. Kailangan. Bye-bye! Bye-bye. Puro tattoo na ako. Nagte-trail biking ako. Mga Lamesa Dam, sa fort, kung saan-saan. Basta may trail, doon ako pupunta. Doon ako nag-start. Tapos, nag-start naman ako mag-training ng triathlon. Kasi, nag-gain ako ng muscle ng sobra-sobra sa jiu-jitsu. Kakabuhat ng mga tao.
ginagawa ko yung katawan ko at yung sarili ko na physically fit para humaba ang buhay ko at maging fit ako for my family. Doon mo ma-feel yung pressure na parang you have to finish kasi kailangan mo matapos kasi may finish line, may starting line, may finish line. So, kailangan mong matapos. Kung hindi, nakakahiya ka. Ito muna ha. Hinayaan ko na, pinauna ko na sila. Habal na lang ako. Loop na ginawa namin sa bike is not easy kasi may mga uphill, downhill, tapos may straight. Tapos ang dami niyang turns. Ganun ako, talagang meron akong push, meron akong inspiration na talagang kailangan ko itong matapos. Yung anak ko nasa finish line, ganun yung iniisip ko. Kami, nag-25 laps kami. Masarap yung pakiramdam ng nakakatapos ka ng race kasi hindi siya talaga madali. I can say na hindi siya talaga madaling sport. At kailangan mo talagang maging physically ready. Talagang yung stamina mo kailangan malakas. It's not an easy sport. Finally, natapos ko na rin. Nakakapagod siya. Pero fulfilling kasi hindi naman siya biro talaga. Disiplina yan, 3 disiplina. Disiplina sa sarili. Tapos yung pagod mo, kailangan mo siyang tiisin. Katulad ng pagtitiis mo rin sa buhay, lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Lahat ng mga trials mo sa life, tinitiis mo. And nakaka-survive ka. Natatapos mo na pagdadaanan mo. Katulad lang din ng sa triathlon na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo na route, kahit gaano kahirap yung swimming, yung biking, at yung running, lahat yun natatapos mo ng malakas ka at may natututunan ka. Meron kang na-accomplish. So, ganun din sa totoong buhay. Ako po ulit si Jeneline Mercado. Maraming salamat po sa pagsunod sa buhay ko sa likod ng showbiz at sa likod ng camera. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. Thank you!